Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Isang oras naman po tayo magkakasama sa ating programa. Sabay-sabay po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point. Gayun din po sa 89.5 Radyo Bandera Philippines. Sa bayan din po tayong napapanood ng live sa Municipal Information Office Facebook page. At sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At para po sa ating Balitang Bayan, ito po ay hahatid ng mga magigiting na estudyante mula sa Brooks Point Central School o ang Centralites News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ikalawang araw ng Nobyembre, taong 2024. Ako po si Yumi Zay Ranches. At ako naman po si Alexa V. Liwasan mula sa Brooks Point Central School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point Central School o ang Centralites News Team. Pamahagi at orientation para sa biofertilizer microbial inoculant, pinangungunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang Office of the Municipal Agriculturist. Pagdiriwang ng Cooperative Month sa bayan ng Brooks Point, masayang idinaos, tree planting at outreach program isinagawa bilang bahagi ng selebrasyon. Mayor Benedito pinangunahan ng masusing pagpupulong para sa pagpa-finalize ng 2025 LGU budget. Muling pagpupulong ng local school board, tinalakay ang mga activities ng mga paaralan at usaping pag-iingat sa panahon ng bagyo at kalamidad. Mayor Benedito pinangunahan ang malawakang feeding program para sa proyekto M. Setias at Lada Elementary School. 30th founding anniversary ng Barangay Sarasa, matagumpay na idinaos, Mayor Benedito nakiisa sa programa. Estado ng mga barangay tinalakay sa Barangay Assembly Day, Mayor Benedito saksi sa presentasyon ng mga punong barangay sa kanilang accomplishment. Parents Teachers Association o taking ceremony ng Danadio Elementary School at Ipila National High School, pinangunahan ni Mayor Benedito. 17 aplikante sumailalim sa initial screening para sa PNP, Patrolman or Patrolwoman. Toda Sports Fest sa Barangay Poblacion, District 1, formal nang binuksan. Indigenous Peoples Month Celebration masayang idinaos. Mga kawani ng pamahalaang lokal nakiisa sa pagdiriwang. At kontrata sa pagitan ng LGU at City Savings permado na. Magbabalik ang Brooks Point Central School o Centralites News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita, pamamahagi at orientation para sa biofertilizer, microbial, inoculant, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang Office of the Municipal Agriculturist. Para sa detalye, narito si Centralites News Reporter Emil V. Kaisip. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa orientation for biofertilizer microbial inoculant na ipinamahagi sa mga magsasaka ng bayan sa pangunguna ni Municipal Agriculturist Renato Bacosa na ginanap sa Barangay Tugtog, Brooks Point ngayong October 16, 2024.
Nanguna si Municipal Agriculturist Renato Bacosa sa pagbibigay impormasyon patungkol sa EMAS biofertilizer na pinamahagi sa mga magsasaka. Ang biofertilizer ay patabang produkto para sa lupa na kung saan makatutulong sa pagpapalago ng pananim at pagpapanatili ng sustansya nito. Kasama rin sa dumalo sa orientation sina dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Liga ng mga Barangay President na si Georgeline Joy Quiachon. Higit naman ang kasiyahan ni Mayor Benedito para sa mga magsasakang nakatanggap ng EMAS biofertilizer kung saan ay mas protektado, mas mura at mapapabilis ang produksyon ng mga pananim. Emil V. Kaisip, Central Lights News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Emil. At sa Balitang Pangbayan, pagdiriwang ng Cooperative Month sa bayan ng Brooks Point, masayang idinaos. Tree planting at outreach program isinagawa bilang bahagi ng selebrasyon. Dunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni Central Light News reporter Luis Andrea L. Abiog. Balitang Bayan. Bilang pagdiriwang sa Cooperative Month ngayong Oktubre, ipinagdiwang ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang lahat ng mga kooperatiba sa bayan sa pamamagitan ng tree planting at outreach program. Araw ng Martes, ika-22 ng Oktubre taong 2024. Ang nasabing tree planting activity ay ginanap sa Sitio Tamlang, Barangay Samariñana, Brooks Point, Palawan. Kasunod nito ang outreach program na pinangunahan ng Barangay Samariñana Council, Samariñana Farmers Multipurpose Cooperative at Municipal Cooperative Development Office o MCDO. Binigyang diin ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mahalagang papel ng mga kooperatiba bilang hindi lamang mga organisasyong pang-ekonomiya kundi mga haligi ng pagkakaisa, pagtutulungan at pag-unlad. Ayon sa kanya, ang kasipagan at dedikasyon ng mga miyembro ng kooperatiba ay nagbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan, lalo na sa mga nasalaylayan ng lipunan. Ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano, kasama ang buong sangguniang bayan, mga departamento at sa pangangasiwa ni MCDO Noemi Presto ng Municipal Cooperative Development Office, Brooks Point, Palawan, ay buong pusong sumusuporta sa pagdiriwang na ito. Ito ay isang natatangi pagkakataon upang kilalanin at pahalagahan ang mga kooperatiba sa ating bayan na nagsisilbing haligi ng pagtutulungan at pag-unlad ng komunidad. Luis Andrea L. Abiog, Central Lights News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Luis Andrea. Samantala, Mayor Benedito pinangunahan ang masusing pagpupulong para sa pagpa-finalize ng 2025 LGU budget. Sa ulat ni Central Lights News reporter Princess Eden H. Bernas. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong ng mga LGU department heads kasama si Municipal Budget Officer Gemma Lusuriano upang may finalize ang 2025 budget ng tanggapan sa susunod na taon na ginanap sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtog, Brooks Point, araw ng Martes, October 15, 2024. Matapos ang isinagawang revision, inilatag na ang pinal na budget ng bawat opisina para sa susunod na taong 2025 upang patuloy na makapagbigay ng maayos at mabilis na serbisyo sa bayan at mga mamamayan. Inaasahan ang pagsang-ayon at pag-aproba ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa ilalahad na 2025 budget sa gaganaping pagdinig at Sangguniang Bayan session. Princess Eden H. Berna, Central Lights News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Princess Eden. Para sa Balitang Pang-Edukasyon, muling pagpupulong ng local school board, tinalakay ang mga activities ng mga paaralan at usaping pag-iingat sa panahon ng bagyo at kalamidad. Narito ang ulat ni Central Light News reporter Elise Jensen T. Cafe. Balitang Bayan. Muling nagpulong ang local school board sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa New Municipal Building, Barangay Tubtog, Brooks Point, Palawan. Araw ng Lunes, ika-21 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina Brooks Point North District Public Schools, District Supervisor Celia Siose,
At South District PSDS, Dr. Paterno Marquez Jr., Municipal Treasurer Emma Estabangay, MDRRM OIC, Engineer Mod Ryan Miranda, at ng ibang pangmiyembro ng local school board. Layunin sa pagpupulong na isinaayos at ihanda ang pondo na kailangan para sa uniforme ng mga atleta, coaches at delegates heads. Ang kanilang pagkain, allowance, transportation, sports equipment, incentives, at iba pa sa paparating na sports activities mula sa Palarong Bayan, Palarong Panlalawigan, Mimaro para meet hanggang Palarong Pambansa. Tinalakay din sa pagpupulong ni MDRRMO OIC Engineer Mod Ryan Miranda ang tamang proseso ng deklarasyon ng class suspension na naayon sa alert signal mula sa Pag-asa upang hindi masyadong maapektuhan ang pag-aaral at aktibidades ng mga paaralan na matitiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral at guro. Tiniyak naman ni Mayor Benedito ang suporta ng pamahalaang lokal sa larangan ng edukasyon at sports ng mga kabataan. Liz Jensen Cafe, Central Lights News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Susunod, Mayor Benedito, pinangunahan ang malawakang feeding program para sa proyekto M-Sechas at Lada Elementary School. Balitang hatid sa atin ni Central Lights News Reporter Luis Andrea L. Abiog. Balitang Bayan. Muling pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang masiglang feeding program para sa mga mag-aaral ng Lada Elementary School at Proyekto M-Sechas Elementary School sa Barangay Saraza, Brooks Point, Palawan noong October 14 at 18, 2024. Ang feeding program ay inisyatibo ng Office of the Mayor sa pangunguna ng Community Affairs Office sa pamumuno ni CAO Ireneo A. Maestricampo III na matapat na sinusuportahan ni na Konsehal Richard Balian, Konsehal Jonathan Lagrada at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Ginoong Daryl Agnas. Ang lokal na pamahalaan ay namimigay ng pagkain para sa mga mag-aaral ng mga paaralan na malugod na magtinanggap at pinasalamatan ni na School Principal Zenaida R. Akyas ng PMSES at Barangay Saraza Chairman Erlito B. Paalat, maging ng pamunuan ng Lada Elementary School. Ayon kay Mayor Benedito, prioridad ng kanyang administrasyon na mapanatiling malusog ang mga kabataan at magkaroon ng matalinong kaisipan, lalo na habang sila ay nasa silid-aralan upang patuloy na bumaba ang malnutrition sa bayan. Hinimok din ng punong bayan ang lahat ng pangalagaan ang kanilang pangangatawan upang maiwasan ang mga sakit at makapag-aral ng mabuti patungo sa matagumpay at maginhawang pamumuhay. Luis Andrea L. Abiog, Central Lights News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Luis Andrea. Samantala, 30th founding anniversary ng Barangay Saraza, matagumpay na idinaos, Mayor Benedito nakiisa sa programa. Narito ang ulat sa atin ni Central Light News Reporter Angel Kate B. Lucero. Balitang Bayan. Nakiisa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa pagdiriwang ng ika-30th founding anniversary ng Barangay Saraza, araw ng Linggo, October 13, 2024, na idinaos sa covered court ng naturang barangay. Sinimulan ang programa ng masayang parada ng Drum and Lyre Corps ng iba't ibang paaralan sa barangay, kasama ang mga mag-aaral, mga barangay working force at mga opisyal sa pamumuno ni Kapitan Erlito B. Paalan. Masayang binati ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga residente ng barangay sa pagdiriwang ng ika-30 pagkakatatag nito na kung saan ay malayo na umano ang nararating at maraming pagbabago sa barangay. Binigyang diin din ni Mayor Benedito na ang kaunlarang natatamasa ng buong barangay ay dulot ng dedikasyon ng mga namumuno dito at pagkakaisa ng mga mamamayan. O kaya't hinimok ng punong bayan ang lahat na pag-ibayuhin pa ang pagkakaisa at magtulungan dahil nais ng lokal na pamahalaan na sabay-sabay ang mapayapang pag-angat at pag-unlad ng mga pamilya sa bawat barangay. Angel Kate Lucero, Central Lights News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Angel Kate. Estado ng mga barangay tinalakay sa Barangay Assembly Day, Mayor Benedito saksi sa presentasyon ng mga punong barangay sa kanilang accomplishments. Balitang hatid sa atin ni Central Lights News Reporter Elise Jensen T. Cafe.
Balitang Bayan. 5 barangay ang matagumpay na nagsagawa ng kanilang Barangay Assembly Day upang ibahagi ang kasalukuyang estado ng kanilang mga barangay. Saksi sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., DILG MLGOO Coraline Atienza, at dating Executive Secretary Stuart Joseph Benedito sa pag-uulat ng mga punong barangay at paglalahad ng kanilang mga accomplishments, implementasyon ng mga proyekto at programa para sa mga residente ng barangay at ang kabuuhang estado ng barangay na tinalakay sa Barangay Assembly Day. Nauna ang Barangay Maasin sa pamumuno ni Kapitan Ruel Austria na ginanap noong ika-30 na Oktubre 2024 at nasundan ito ng Barangay Salugon sa pamumuno ni Kapitan Fred Bacobo, Barangay Samariñana sa pamumuno ni Kapitan Marvin Wanerio at Barangay Mali sa pamumuno ni Kapitan Singhe Onsing noong ika-19 na Oktubre at ng Barangay Sarasan naman noong ika-20 na Oktubre 2024 sa pamumuno ni Kapitan Erlito Paalan. Ayon kay Mayor Benedito, napakahalaga ng Barangay Assembly dahil dito nagtitipon ang mga residente at mga opisyalis ng barangay at pamahalaang lokal upang talakayin ang mga issue, programa at mga plano para sa komunidad. Maging ang pagbibigay ulat ng mga opisyal tungkol sa mga proyekto, gastusin at iba pang aktibidad na kanilang isinagawa. Dagdag pa ni Mayor Benedito, halaga ring nabibigyang pagkakataon ang mga mamamayan na magtanong, magbigay ng suhestyon o ilahad ang kanilang mga hinaing. Aniya, ang Barangay Assembly Day ay nagsisilbing mekanismo ng transparency at partisipasyon ng mamamayan sa pamahalaan ng barangay. Pinapasalamatan din ni Mayor Benedito ang lahat ng mga punong barangay at residente sapagkat nagtutulungan ang bawat isa upang higit pang pasiglahin at maisulong ang mithiing kaunlaran para sa bayan ng Brooks Point. Liz Jensen, Tika-Feb, Centralized News Team nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Elise Jensen. Susunod, Parents Teachers Association oath-taking ceremony ng Danadyo Elementary School at Ipilan National High School. Pinangunahan ni Mayor Benedito. Ulat hatid ni Centralite News reporter Emil V. Kaisip para sa detalye. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang oath-taking ceremony kasabay ng General Parents Teachers Association meeting ng Danadyo Elementary School at Ipilan National High School noong Biyernes, October 18, 2024. Ipinakilala ang mga naihalal na opisyales ng PTA ng mga paaralan. Kasunod ang panunumpa sa tungkulin ng mga naihalal na mga magulang at guro. Masayang binati ni Mayor Benedito ang mga mag-aaral, magulang at guro. At binigyang diin na ang pagkakaisa sa mga adhikain at aksyon ng mga opisyales ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaayusan, pagpapaunlad at kapayapaan ng paaralan. Lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng Danadyo Elementary School sa suporta ng pamahalaang lokal sa pangunguna ni Mayor Benedito sa mga proyekto para sa paaralan tulad ng School Stage Project ng Danadyo Elementary School. Nagpasalamat rin sina Principal Leia G. Rondael ng Ipilan National High School sa matagumpay na induction ceremony at sa walang sawang suporta ni na Mayor Benedito at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa mga paaralan. Hinikayat ni Mayor Benedito ang mga magulang at guro na ipagpatuloy ang kanilang suporta sa mga mag-aaral at paaralan dahil ito ay isang matibay na pundasyon para makamit ng mga estudyante ang kanilang mga mithiin at pangarap. Emil V. Kaisip, Centralite News Team nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Emil. Samantala, 17 aplikante sumailalim sa initial screening para sa PNP Patrolman, Patrolwoman. Ito ay balitang hatid sa atin ni Centralite News reporter Princess Eden H. Bernas. Balitang Bayan. 17 aplikante ang sumailalim sa initial screening para sa Philippine National Police, PNP, patrol personnel na ginanap sa conference room ng New Municipal Building sa Barangay Tubtob, araw ng Lunes, October 21, taong kasalukuyan. Ang panel ay nagsagawa ng isang malalim na pagtatasa, sinusuri ang background ng edukasyon ng bawat aplikante, mga motibasyon sa pagsali sa PNP, lalim ng
pagnanais sa propesyon at paglilingkod sa bayan at iba pang mahalagang sari. Ang nasabing screening ay pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., DILG NLGOO o Municipal Local Government Operations Officer, Coraline Atienza, PNP Chief Darius Redondo, Liga ng mga Barangay President Georgialyn Joy Quiachon at mga miyembro ng screening committee. Ang panayam ay sadyang isinagawa upang tukuyin ang mga aplikante na nagpapakita ng mga kasanayan at dedikasyon na kinakailangan para sa isang matagumpay na pagpapatupad ng batas na tinitiyak na tanging ang pinakakwalipikadong individual ang mapipili sa pagsulong sa hangarin na sumali sa pambansang puwersa ng pulisya. Tinutulungan ng mga panayam na ito na salain ang mga aplikante bago sila magpatuloy sa mas mahigpit na mga yugto ng aktibidad upang masuri ng maayos nang sa gayon ay magkaroon ng magandang resulta. Princess Eden H. Berna, Central Lights News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Princess Eden. Toda Sports Fest sa Barangay Poblacion District 1 formal nang binuksan. Para alamin natin ang detalye kay Central Light News Reporter Clizel Faith T. Flores. Balitang Bayan. Binuksan ang pagsisimula ng Toda Sports Fest sa Barangay Poblacion District 1, araw ng Sabado, ika-12 ng Oktubre, taong kasalukuyan na ginanap sa Children's Park ng naturang barangay. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina former Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Liga ng mga Barangay President at Punong Barangay ng Poblacion District 1, Georgialyn Joy Quiachon, iba pang mga barangay officials at mga panauhin. Hinikayat ni Mayor Benedito ang mga manlalaro na ang friendly game na ito ay maging daan tungo sa maayos at pagkakaisa ng mga toda at ehersisyo na rin para sa malusog na pangangatawan ng bawat isa. Masaya naman si Punong Barangay Quiachon na mag-host ang Barangay Poblacion 1 ng Toda Sports Fest. Ipinahayag naman ni former ES Stalwart Joseph Benedito na buo ang kanyang suporta sa mga toda sa bayan dahil malaking tulong sila sa maayos na daloy ng transportasyon sa bayan. Tatagal na mahigit na 1 buwan ang nasabing Sports Fest na inaasahang magtatapos sa buwan ng Nobyembre. Clizel Faith T. Flores, Central Lights News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Clizel Faith. Para sa isa pang balitang pangbayan, Indigenous Peoples Month Celebration, masayang idinaos mga kawani ng pamahalaang lokal na kiisa sa pagdiriwang. Sa ulat ni Central Lights News Reporter Angel Kate B. Docero. Balitang Bayan. Binigyang halaga ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang pagdiriwang ng Buwan ng mga Katutubong Pilipino sa kanilang ika-27 na anibersaryo ng pagpapatibay ng Indigenous Peoples' Rights Act. Araw ng Martes, ika-29 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Ang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano at ng buong konseho. Kasama ang mga departamento ay buong pusong nakikiisa sa pagdiriwang na ito. Sa pangangasiwa ni IPMR Nerelia Pacaldo, ang Indigenous Peoples Mandatory Representatives ng bayan ng Brooks Point, naging matagumpay ng nasabing selebrasyon para sa mga kapatid nating katutubo. Matatanda ang hinikayat ng pamahalaang lokal at ni IPM representatives na ang lahat ng mga kawani ng LGU ay makibahagi sa pagsuot ng katutubong kasuotan bilang pagbunita sa mayamang kultura, tradisyon at karapatan ng ating mga katutubo. Sa mensahe ni Mayor Benedito, inaaanyayahan niya na ang lahat na makikisa sa paggunita at pagpapatibay palalo ng IPRA at sa pagkilala sa mga karapatan ng katutubong pamayanan. Hindi lamang sa buwan ng Oktubre, kung hindi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ipinahayag niya ang kanilang kontribusyon ay isang mahalagang bagay ng pagkakakilanlan ng Brooks Point at ng buong Palawan. Dagdag pa niya, laging tinitiyak ng lokal na pamahalaan ang suporta sa mga programa at inisyatibo para sa mga katutubo lalo na sa edukasyon, kalusugan at pagpapanatili ng kanilang kultura.
Angel Kate Bilosero, Central Lights News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Angel Kate. Susunod, kontrata sa pagitan ng LGU at City Savings permado na. Balitang hatid sa atin ni Central Light News reporter Clizel Faity Flores. Balitang Bayan. Matagumpay na nilagdaan na Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at City Savings Bank na naganap sa Municipal Hall ng New Municipal Building, Barangay Tugto, Brooks Point, araw ng Huwebes, October 17, 2024. Kasama sina HRMO Luz T. Galicia at mga representative ng City Savings na sina Sales Officer Oscar Reynoso at Area Sales Head Renato Dr. Jr. na sa ginanap na MOA signing. Layunin ng kasunduang ito na magbukas ng oportunidad sa mga kawani ng pamahalaang lokal kaagapay ang City Savings Bank. Masaya naman si Mayor Benedito na nakarating sa bayan ng Brooks Point ang serbisyo ng nasabing bangko upang higit na matulungan ang mga empleyado ng munisipyo. Clizel Faity Flores, Central Lights News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Clizel Faye. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Alexa V. Liwasan. At ako naman po si Yumi Z. Ranches. Kami po muli ang Brooks Point Central School o Central Lights News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Magpagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat Brooks Point Central School o Central Lights News Team. Susunod na ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ayan, isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating Talakayang Bayan. Ayan po, minsan pa tayo po ay magkakaroon ng isang makabuluhan at puno ng impormasyong talakayan ngayong tanghali. Ayan, minsan pa tayo po ay nagkaroon ng isang espesyal na guest po ngayong umaga. Ayan, kami po ay nagpapasalamat, ma'am, dahil sa sobrang busy po na inyong schedule ay napaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. Ayan, samahan niyo po ako mga kababayan. Ating pong i-welcome ang Municipal BHW Coordinator. Walang iba po kundi si Ma'am Refeline Benedito. Isang magandang umaga, ma'am, sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Thank you po sa pag-imbita. Ayan, nagpapasalamat kami, ma'am, sa despite ng inyong busy schedule dahil mapaparating po kayong event ngayong November, ay napaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. Kaya, ma'am, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Ayan, sa una niyong katanungan, ma'am. Ma'am, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, maaari niyo po ba kaming bigyan ng background tungkol po sa trabaho or tungkulin ng mga BHW? Okay. Ang BHW, ito yung tinatawag natin. Actually, ang ibig sabihin ng BHW ay Barangay Health Worker. Sila, sa una, ang dating tawag sa kanila ay Community Volunteer Health Workers. So, CVHW. Sila yung mga voluntaryong nagbibigay serbisyong pangkalusugan para sa komunidad. So, dati walang incentive, pero ginagawa nila yung trabaho nila. Pero dahil nga sa kanilang tungkulin na ginagawa, ay ito ay napapahalagahan natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng konting insentibo para sa kanila. So, ang BHW natin kasi ay meron silang kanya-kanyang tungkulin. At ito ay actually meron silang tinatawag na primary roles and responsibility bilang BHW. So, hindi lang sila voluntaryong nagbibigay serbisyo ng kung ano man, ito ay binubuo ng tatlo. So, una dyan yung
health educator. Ito yung nagtuturo sila, ano yung kalusugan, paano maiwasan ng sakit, ano ang mga dapat gawin, iba't ibang pamamaraan para mapanatiling malusog ang kalusugan. Pangalawa, yung pagiging community organizer nila. So, ito yung mabigat. Yung pagiging community organizer ng BHW, ito yung i-organize nila, yung komunidad para bumuo ng isang aktibidades na kung saan ay mag-i-involve o makikiisa ang bawat miyembro ng pamilya o ng kabahayan para sa isang layunin kundi mapanatili ang kalusugan ng lugar. Then last po ay ang kanilang pagbibigay serbisyo at tinatawag nating healthcare service provider. So, nagbibigay sila ng direct. Ito na yung ginagawa nilang pagba-vital sign. Kilala po ang BHW pag marunong sila mag-BP. Yan. So, dyan na po pumapasok yung kanilang tungkulin. So, ibig sabihin po, ang pag-BP, isa pa lang yun sa kanilang napakaraming tungkulin. So, pagba-vital sign, pag-check ng temperature nila, pulse, yan. So, maliban doon, minsan sila ay natuturuan din natin kung paano ang pagbibigay ng gamot, paano maiwasan ito. So kasama yan ng kanilang tungkulin bilang healthcare service provider. Sa kabuuan, ang pagiging BHW, ang barangay health worker, ay voluntaryong pagbibigay serbisyo para sa pagpapanitiling ng kalusugan ng bayan. Wow. So, ma'am, ano po ba ang kahalagahan ng BHW sa bayan? Sobrang mahalaga. Actually, nadama na natin to, naramdaman na natin to nung panahon ng pandemya. Kasi dito natin nakita na ang kalusugan ng isang tao ay napakahalaga. Nung pandemya, lahat tayo takot lumabas. Pero sino yung nasa labas? Ang mga barangay health workers, ang mga health workers, frontliners natin kung tawagin. Sila yung mga tinatawag nating buwis buhay na naglilingkod sa ating bayan para mapanatiling ligtas tayo at hindi tayo magka-COVID noong mga panahon na yun. Hanggang ngayon, doon nakita na hindi basta-basta ang naging trabaho ng BHW sa isang lugar. Actually, ang pag-BHW ng isang tao sa barangay, hindi lang sila na nagagamit sa kalusugan Maging sa iba't ibang ahensya, sila ay nagiging katuwang din. So parang multitasking din talaga sila pag BHW. Dahil nga sa mga datos na meron sila. Ultimo, lahat ng mga personal na detalye ng data ng bawat pamilya, alam po nila. Kaya yung mga nasa barangay, sila ang tinatanong kasi sila yung mas nakakaalam. So, ganun kahalaga ang BHW. Kung wala si BHW, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari, lalo na wala nagpoprotekta sa kalusugan ng ating lugar. So, ganun po sila kahalaga. At ito yung ginagawa natin na hindi nila maramdaman na hindi natin sila pinahalagan. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga iba't ibang aktibidades para sa kanila. Ayan, ma'am, sa kabuuhan po, ilan na po ba yung BHW natin sa Brooks Point? Ang BHW ay nasa 342. Pero meron tayong tinatawag na accredited, registered, at newly acknowledged. So pag sinabi nating accredited, ito yung mga 3 taon pataas na at meron silang formal training sa tinatawag nating Basic Comprehensive Barangay Health Workers Training. Yan sila. Pero pag sinabi nating registered naman, ito yung naka-1 taon pa lang sila sa kanilang pagbibigay serbisyo. Yung newly acknowledged naman na tinatawag natin, ito yung kakapasok lang nila at sila ay na-acknowledge ng barangay at ng local health board. Yun. Sa ngayon po, meron na tayong in-establish na sistema para sa registration nila, para mas organize at hindi tayo magkaroon ng problema pagdating sa pagbibigay ng insentibo. Pangalawa, para makita din natin yung paano natin mabibigyan ng proteksyon at benepisyo ang bawat BHW. So, ito'y pinagdibay po nung ordinansa. Nagkaroon tayo ng unang ordinansa natin para sa mga BHW nung panahon ng ating Vice Mayor, Mary Jean Feliciano. So, ito yung ordinansa 2017-10. So, doon inumpisahan yung pagre-recognize natin sa mga BHW para mas matibay yung pagbibigay ng insentibo, mas klaro, mas naiintindihan ng BHW kung ilan yung matatanggap niya, at ano yung protection o benepisyong pwedeng ibigay sa kanya ng local health, ng local government unit po or ng LGU. Then ito po ay dahil nga nakita nung pandemya
na ganun sila kahalaga. Ito ay inamend. Yan, last year. Inamend at binigyan pa lalo ng karagdagang benepisyo ito. Ito na yung Ordinance 2023-24. So doon pinalalim ang kanilang protection at benefits na matatanggap. Meron tayong mga pinasok doon na kung saan ay napakalaking tulong ng Local Health Board dahil ito ay na-approve agad. Katuwang ang ating una sa lahat, syempre ang ating Mayor June Benedito, and of course ang ating legislative, ang ating SB Sangguniang Bayan at ang ating Vice Mayor na pinangunahan itong maaprubahan. At yun po, bilang BHW Coordinator, nagpapasalamat ako dahil ganun kasuporta ang local government unit sa pagbibigay ng benepisyo sa ating mga BHW. Talagang maganda yun, ma'am, yung magbigay tayo ng incentive dahil hindi po talaga biro ang kanilang trabaho bilang ang nanay ko po ay isang BHW, kaya nakikita ko po talaga personally yung hirap po ng work nila. Ayan, so ma'am, so bilang BHW coordinator ng ating bayan, ano po yung mga karaniwang pagsubok po na kinakaharap nyo sa inyong trabaho? Sa akin, sa akin talaga. Para sa siguro para sa sistema ng BHW, no? Syempre, para din yan na sa mga tao na iba't iba ang ugali, iba-iba kung paano sila maglingkod, iba-iba ang kanilang paraan nila kung paano sila magbigay ng serbisyo. At hindi maalis yung mga natural na minsan problema na kinaharap. Syempre, yung mga incentive, pag nade-delayed, ganyan. Pero still, pinapaalam natin sa kanila kung ano yung sistema para mas maintindihan nila tayo. Kasi hindi naman tayo one day lang dyan na. So, merong system at may proseso at merong mga bagay na hindi tayo kontrolado. So, yun yung madalas pag sa insentibo. Then, pangalawa siguro, yung mga personal nila na kung saan nagiging parte din ng kanilang pagiging BHW. So, hindi ko na siguro isa-isahin, pero marami. Bilang BHW coordinator, marami silang kinakailangan na matugunan sa pamilya nila bilang BHW kasi minsan nagko-conflict yung mga activities. Yung parang may sakit yung anak ko, tapos may gantong activity, ano yung uunahin ko? Yung mga gano'n, nagtatanong din sila, ma'am, ano yung uunahin po natin? And we consider kung ano yung better para sa kanila. Kasi syempre, una sa lahat, kaya sila nagbibigay serbisyo para sa pamilya din nila, para maproteksyonan nila. So, binabalanse lang natin kung ano yung dapat na para sa kanila. Tayo naman dapat, bilang lingkod bayan din po, tayo yung gusto natin sa kanila, lalo na ang mga BHW natin na naglilingkod ng hindi sinusweldohan, pero naglilingkod ng patas at walang oras. Anytime, 24/7, anytime sila nandyan. 'Di ba? Kaya proud tayo sa mga BHW. At sabi mo nga, sa mother mo, 'di ba? 'Di ba? Nakaka-proud ang mother mo kung BHW kasi una, siya kala natin, eto lang yung magagawa. Pero ngayon, may anak na siya. 'Di ba? Ayan, so paano po napapalakas ng pamahalang lokal ang ating mga BHW? Katulad nung nabanggit ko kanina, pinalakas ito, pinagtibay ito dahil sa ordinansa. So mas siguro mas strong lang tayo ngayon dahil meron tayong papel. May pinanghahawakan tayong ordinansa at may sinusunod tayo ngayon na kung saan po ay ang aayon din sa pangangailangan ng ating mga BHW. So we provide through the LGU po kung ano yung mga basic needs nila. So binibigyan natin sila ng katunayan. Hindi ko sana muna sasabihin. Katunayan, ang ating mahal na mayor ay gusto niyang bigyan at mapanatili ang kagamitan ng ating mga BHW. Nasa 342 po sila. So lahat yan ay plano nating bigyan at awardan sa araw na yon. Lahat sila mabigyan ng kanya-kanyang BP. Before kasi ilan lang. Pero ngayon, binigyan ng pondo ito para lahat ng health workers ay mabigyan ng kanya-kanyang BP up. At kung ano pa yung pangangailangan nila. At the same time, magbibigay din tayo ng mga konting mga grocery sa kanila na kahit paano, pang-recognize lang sa kanilang naging trabaho sa mga nagdaang panahon. Ayan. So sa kasalukuyan po, ano-ano po ang mga programang na-implement na para sa mga barangay health worker? Marami tayong ginawa sa mga BHW kasi unang-una,
ang pagiging BHW ay technical yan eh. So, kailangan nating hubugin sila. So, supported by the MHO, ang ating mahal na Municipal Health Officer, Dr. Lovelyn Setosa. Once na ma-approve ito, tayo po ay nagkakandak ng iba't ibang training sa kanila. Hindi lang sa basic BHW training, kundi kinakandak din natin yung mga stress management. Kasi tao din yan eh. So, nakakaramdam din sila ng stress. Tayo stress din sila. Then, tinuturuan din natin sila paano pa hubugin yung pagiging leader nila. So, nagkakandak tayo ng leadership training, personality management training. At the same time, nagkakandak din tayo ng mga meetings sa kanila para mas malaman natin ano yung problema nila, ano yung pangangailangan nila, at ano yung mga ongoing na dapat nilang tugunan na kinakailangan ng tulong ng LGU. Ayan, ma'am. So, sa pamamagitan po ng House Bill 7647, magkakaroon po kayo, ma'am, ng BHW Day sa darating na November 7, 2024. Ano po ba ang dapat naabangan ng ating mga kababayang BHW sa araw na ito? Okay. Actually, yung mga BHW excited na po talaga. Excited na po sila. Parang eto kasi yung feeling na, eto yung moment ko. Ganon yung feeling ng BHW. Eto araw namin to. And ito yung panahon na hindi mo na kami mag-iisip ng trabaho namin. Parang ganon. I-enjoy namin to. So, ano yung aabangan? So, meron tayong mga contest na gaganapin doon sa kanila. At isa nga sa binuo ng ating, meron tayong tinatawag na BHW Federation Officers. Ito yung nagli-lead sa lahat ng BHW ng Brooks Point. Sila yung nanguna. So, magkakaroon tayo ng mutya ng BHW. First time ba to, ma'am? Actually, mga nakaraang taon, isagawa na natin to. At yung mananalo dito, yun po yung pinanlalaban naman natin sa province yan. Kasi meron din po silang provincial convention. Then after nyan, meron tayong tinatawag na contest din na cultural dance, spot map contest, slogan contest, at yung pangalawang, sunod na araw, meron naman tayong community mobilization activities. At ang maganda po dito sa second day, ito yung lahat ng barangay simultaneous. Kung makaka-capture to ng MIO, maganda. Ito po yung sabay-sabay po ang mga barangay na magtutulong-turong para sa isang gawain na tinatawag na sa dengue program. Tinatawag nating 4S na ngayon ay 5S na. In short, clean up drive. Yan. Siya. So, tutulungan siya ng bawat barangay at yun po mag-iikot kami, may magjo-judge din po sa kanila at kung sino yung makikitaan namin ng most initiative and most community mobilization, yun yung a-awardan namin. So, by by North, Central, and South, hinati-hati namin sila para medyo marami yung mabibigyan na. Kasi medyo ma-effort siya. Hindi lang kasi sila yung kikilos, mag-i-invite sila ng outside. So, mag-i-invite sila ng mga stakeholders nila. Ito yung mga schools, pwede yung 4Ps, IPs, pwede silang mag-invite ng iba't ibang maging parte ng program. Kung sino yung mag-involve or gustong willing na, kahit yung community mismo, pwede nilang i-invite. Nakaka-excite. At yun nga, ang isa rin na inaabangan nila is yung lahat ng BHW ay makaka-receive ng, maliban sa binanggit ko na nga yung BP app, ganyan, magbibigay din ng ating lokal na pamahalaan ng tinatawag na emergency kit or yung go bag. Lahat po yan sila, bibigyan sila ng go bag. So, first time po at nagpapasalamat ako sa ating lokal na pamahalaan na mabigyan po ito sila. Maliit na bagay pero para sa kanila, taos pusong pasasalamat, yung nakikita na sila ay pinahalagahan din natin dahil sa kanilang paglilingkod. So, doon din sa araw na yun ay magbibigay din tayo ng mga awards para sa mga BHW natin na more than 20 years in service nang naglilingkod na ngayon, kahit 65 years old na, naglilingkod pa rin, ayaw umalis. Bakit? Dahil sabi nila sa akin, ma'am, ang pagbibigay ng serbisyo ko ay mula sa puso at hindi mula sa insentibo. Okay, tahimik na po. Yun po yung sinabi ko sa kanya. Ayan, ma'am. Bilang BHW coordinator, ma'am, ng ating bayan, ano po ang nais ninyong ipaabot sa mga kababayan natin para ma-encourage po ang ating mga BHW? Sa totoo lang, sabi ko nga kanina, ang paglilingkod ng isang BHW ay hindi matatawaran.
So sa akin, encourage ko sa mga BHW muna, no, na tuloy lang. Alam ko naman kahit hindi ko ito sabihin dahil nga, sabi ko nga, ang pag-BHW ay hindi siya pinilit voluntary yung nagbibigay serbisyo. So, hindi yan sila basta aalis unless napagod na talaga sila. Pero hanggat nag-enjoy sila, hanggat gusto nila. Actually, meron kaming 70 years old na BHW pa rin. Ayaw talaga. Pero, bagamat ganon, pero sabi ko nga, hanggat kaya nyo, meron tayo kasing limitation requirements talaga sa BHW, dapat 18 to 65 years old. Pero may mga ganun talaga na ayaw pa, o gusto pa, at malakas pa talaga. Minsan mas malakas pa sila sa bata, yung ganun. Pero sabi ko nga, nagpapasalamat kami sa lahat ng barangay health workers on behalf ng Dr. Loveland Sotosa na saludo po kami sa serbisyong binibigay ng mga barangay health workers natin. Yung pagod nila, yung mga akyatin nila sa iba't ibang bundok dito sa Brooks Point para lang marating yung mga tao na nangangailangan ng kanilang serbisyo. Maraming salamat po. At sa ating mga BHW na minsan ilang araw silang wala sa kanilang tahanan, sa pamilya para gawin ang kanilang tungkulin. Ito po ay nakakataba ng puso na hindi sila nagsasawang gawin ito, na tumulong sa kanilang kapwa. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa kanilang dedikasyon, walang sawang dedikasyon. Kaya nga yung tema namin ngayon sa local convention, Buwis Buhay na Paglilingkod. At meron po kaming, abangan nyo po, nakalimutan ko sabihin, abangan nyo po, meron po kaming ipapalabas na video, actually BHW documentary po. Gumawa po kami ng documentary para lang po ipakita namin kung ano po yung behind the scene ng BHW sa kanilang ang araw-araw na gawain para maisagawa nilang kanilang matungkol. So, lahat-lahat yon ay pinasasalamatan namin. And syempre, sa Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas, sa amin as health worker at sa aming mga volunteer health worker na patuloy na nagbibigay serbisyo ng walang oras, kung kinakailangan, gagawin ng lahat para sa kalusugan ng bayan. Ma'am, curious lang ako, paano kung halimbawa ako gusto ko pong maging BHW, ano po ba yung magiging requirements ko para makapasok po bilang BHW? Okay, yung una, ang sabi natin, kailangan 18 to 65. Yan yung dinitignan natin. Tapos syempre, birth certificate, medical certificate. Una, tinitignan natin, kailangan physically fit ka ba? Kasi kung hindi, baka ikaw yung magdala ng sakit doon sa, imbis na tayo yung makatulong sa pupuntahan nating pamilya, hindi na. Tayo na yung carrier ng sakit. So, every year, we encourage po na magkaroon sila ng unang-una mga x-ray, medical check-ups. So, meron tayong medical cert na inaano sa kanila, hinihikayat natin na magawa nila. Then, meron naman tayong, birth certificate. Then, kailangan, kung willing ka na talaga, maka-attend ka sa basic training ng BHW. So, yun lang naman. And syempre yung kailangan, yung marunong magbasa, magsulat, ganyan. Pero marami tayong mga kapatiran ngayon, mga katutubo na BHW na talagang masisipag at masigasig na lalong natuto magsulat, magbasa. At yun ay malaking tulong sa atin, lalo na sa mga nasa taas natin na mga komunidad. So, mas nangangailangan sila ng mga services natin. At yun yung malaking tulong din, no? Kasi doon natin nakita sa mga BHW, yung tinatawag natin na ang health for all ay accessible, available. Kasi nandun na, may mga BHW na time sa taas, hindi na sila bababa. Kung kaya naman ng BHW na sila lang ang gumawa ng serbisyo. So, yun yung maganda doon. And sila na mismo, minsan yung mga BHW natin, sila na mismo yung nagsasabi na, ma'am, kailangan na itong dalhin sa ospital. Meron na silang sa puso nila na kung paano i-deliver yung tamang pagbibigay serbisyo sa ating mga nasasakupan. Talagang maganda yun, ma'am, na may mga katutubo din pong BHW. Kasi nakaraan po sa interview ko kay Ma'am Nerelia, talagang yung mga katutubo is shy type po sila, no? Yes. Pag kakausapin parang nang hindi nila kalahay, parang hindi sila sasagot kaagad. Kaya kung mga katulad po nila na katutubo din, talagang mahahatid po yung serbisyo. Yes po. And sa totoo lang, na ako mismo, personally, natutuwa ako sa mga katutubo nating BHW. And ito nga, sa local convention, meron tayong testimonial po na gagawin.
isang IPBHW po natin na kung saan meron na siyang anak ngayon na isang professional midwife. So magte-testimony po siya doon. At yun po yung nakakataba ng puso din na hangga't may pangarap, sabi nila, hangga't may pangarap, walang makakahadlang. Pag gusto, 'di ba, may paraan. Yun. So yun, nakakataba talaga ng puso kapag may mga IPBHW. At minsan sila din ay mga mas active pa doon sa taas. Ayan, napaka-igsi po ng ating oras, ma'am. Kaya kung may nais pa po kayong ipaalam sa ating mga mamamayan ng Brooks Point, nasa inyo na po ang pagkakataon. Yun muli, lubos na pasasalamat po para sa ating mga BHW na walang sawang nagbibigay serbisyo sa kanila. Sa malalim na dedikasyon na paglilingkod nila ay talagang hindi matatawaran po ng anumang insentibo. At syempre nagpapasalamat din tayo una sa lokal na pamahalaan na hindi tayo pinababayaan, no, na nandyan palagi. Basta palagi pagpara sa mga BHW, ito ay naaprubahan agad, lalo na kung ito po ay para sa benepisyo at magpapahalaga sa ating mga BHW. Nakita natin kung gaano kahalaga sila at alam ng lokal na pamahalaan kung ano yung magiging kailangan nating ding tulungan at kung ano yung pwedeng ibigay natin sa kanila. So hanggat salamat din sa panahon na ibinigay sa atin na kung saan ay, hindi ko nabanggit kanina, yung pagtaas ng insentibo nila sa pangalawang ordinansa, yung na-amend na ordinansa na naitaas ito. Nagpapasalamat po kami sa magandang leadership na ngayon na meron tayo na kung saan ay mas naging maayos at mas lalo pa nating nabibigyan ng proteksyon at benepisyo ang ating mga BHW. At nagpapasalamat din kami sa mga katuwang namin, iba't ibang stakeholders na tumutulong para gawin ang mga health activities na ito, katulad ng mga ang ating mga ginagawa sa bawat barangay na kung saan ang mga BHW natin ay tinuturuan nating manguna para doon. So we promote health through sa leadership po nila at syempre sa leadership ng ating lokal na pamahalaan. Muli, nagpapasalamat po ako sa lahat. Yan. So sa lahat po ng mga BHW sa ating bayan, saludo po kami sa inyong serbisyo. Ayan, maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Nawa hindi po ito ang huli na amin kayo makapanayam. At sa muli po, pagpalang umaga po sa ating lahat. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At narito na po tayo sa dulo ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Para sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa Brooks Point na nais po mag-take ng Civil Service Examination para sa susunod na taon, magsisimula na po ang application period para sa examination sa 2025 ngayong November 19, 2024 hanggang January 3, 2025. Lumapit lang po kayo sa pinakamalapit na Human Resource Management Office ng inyong mga lugar. Mga kababayan, dahil tagbagyo na naman, ito po ang Baguio Safety Tips na ihahatid po ng Municipal Information Office. Ayan. Paalala mula sa Municipal Information Office, narito ang ilang mga hakbang upang maging handa bago dumating ang bagyo. Una, i-monitor ang ulat ng panahon sa TV, radyo, internet. Pangalawa, suriin kung may mga dapat ayusin o kumpunihin sa inyong mga tahanan. Pangatlo, maghanda ng first aid kit, tubig, pagkain at ng mga gamit tulad ng damit, flashlight at kandila. Pang-apat, siguraduhing nasa ligtas na lugar ang mga alagang hayop. Pang-lima, lumikas patungo sa evacuation center kung kinakailangan. Pang-anim, pag-usapan at paghandaan ng pamilya ang gagawing paglikas sakaling magkaroon ng bagyo. Pang-pito, itabi at ilagay ang pera at mga importanteng dokumento sa mga waterproof na lalagyan. At panghuli, i-charge ang cellphone at power banks
para maging handa sakaling mawala ng kuryente. Ayan, tandaan, mahalaga ang pagiging alerto at maagap. Manatiling ligtas at sundan ang mga balita mula sa opisyal na mga ahensya. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang isang oras nating balitaan, talakayan at serbisyong bayan. At sa bumubuo po ng Namumulo lang ako, bakit gano'n? Ayan. At sa bumubuo po ng Municipal Information Office, sa pangunguna po ng aming MIO designate na si Ms. Deborah Faith Malakaw, ako po si Mariel Pagaduan, ang naghatid ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang magandang umaga, beautiful Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.